Naimbag nga daw kanya yung mga kapamilya, garamid tayo tibalay tibaboy tatta. Charot, nagawa na pala. Ito nga yung unang kulungan na ginamit nila nung nag-umpisa pa lang sila sa pag-aalaga ng baboy. Mayroong 3 alagang baboy ang lolo't lola ni Baby Mela at yung dalawa dito ay nanganak nga nung December at naisipan nga namin ni Papang na sumubok nga ring mag-alaga ng ganito. Kaya naman nililinisan at inaayos nga ni Papang itong kulungan dahil matagal nga itong natenga. Habang busy nga si Papang ay naisipan ko nga gupitan na muna si Baby Mela. Mahaba na nga ang buhok niya pero hindi lang halata, mukha nga itong sabog tignan dahil nga sobra nga sa kulot. Hindi ko nga ito masuklayan or maipitan dahil ayaw niya nga itong ipagalaw at nagbuhol-buhol na nga ito sa dulo. Kaya naman naisipan ko bawasan na lang ito na nga at nagupitan ko na nga siya. Mukhang hindi nga natuwa si Mela sa kanyang new look. Nilagyan ko nga ito ng oil kaya ganyan ang itsura. Naku, sorry naman Mela, ganyan talaga ang nanay. Anak talaga ang pinagtitripan. Huwag kang mag-alala dahil ilang taon pa tayong magkakasama at ilang taon pa kitang pagtitripan. Nang matapos na nga yung kalukuhan ko sa anak ko, ay binigyan ko nga siya ng pampalubag loob. Binigyan ko nga siya ng paborito niyang unas or ng sugar cane in English. Ayaw niya nga akong bigyan sa kanyang kinakain at dahil may camera, ayan, nagbigay nga siya. Ay naku, magaling kang bata ka. Patapos na rin pala ni Papang yung ginagawa niyang hawakan dito sa hagdan. Sinadya talaga ni Papang nalagyan ito ng magandang daan para kapag nagpakain kami ay syempre sama-sama si Baby Mela at hindi rin kami mahirapan. Susunod naman namin gagawin ay sisementohin nga dito sa loob. Nasemento na ito noon kaso nga lang ay mali ata yung pagkakagawa dahil hindi nga ito pababa. So ngayon papatungan namin siya at gagawin namin itong pababa na diretso doon sa butas. Para kapag naglinis kami ng dumi ng baboy ay hindi nga kami mahihirapan. Grabe yung paghahanda namin, akala mo naman talaga marami kami nga alagaan. Hindi, pero sa totoo lang ay isa lang talaga ang plano namin ni Papang. Isa lang muna dahil wala pa naman kami experience sa pag-aalaga ng baboy at pag-aaralan pa lang namin or practice lang ba ganun. Bukod sa wala naman kaming puhunan ng malaki para sa maraming baboy ay ayaw nga namin biglain yung mga sarili namin sa pag-aalaga nito. Though may konting idea na kami sa pag-aalaga ng baboy dahil medyo matagal na nga rin nag-aalaga si lolo at lola ni Baby Mela. Pero iba pa rin kasi kapag kayo na talagang nag-aalaga. Kaya naman pagpapraktisan muna namin ang isang baboy. Inumpisahan na nga namin itong paghahalo ng semento para matapos agad. Pagkatapos nga namin maghalo ay ito na nga at kinakalat na nga ni Papang dito sa loob yung hinalo naming semento. Medyo mahirap din pala yung ganitong technique na dito na namin mismo hinalo dahil medyo natagalan nga si Papang sa pag-aayos ng semento sa sahig. At itong Mela ay nag-iiyak-iyak nga dyan sa labas dahil gusto niya nga pumasok sa loob. Gusto niya atang maisemento na Nang matapos na nga yung semento sa sahig, kinahapunan naman ay naghalo ulit kami para naman dito sa daanan. Sesementohin talaga namin itong daan dahil once na tag-ulan na ay hindi nga kami mahihirapan sa pagpapakain. Kapag maulan na kasi ay sigurado magiging maputik itong daan at madulas nga ito panigurado. Sapay dito yung anak mikot kay kaya nangagpakpakanti baboy para kahit sumama-sama nga si Baby Mela sa pagpapakain ng baboy ay ayos lang. Si Papang nga ang taga-ayos nung semento at ako naman ang taga-bigay. Naku, napakabigat pala nito. Pagkatapos nga ng ilang oras ng pagpapaghud ay ito na nga ang outcome ng aming paghihirap. Yung sobra ay nilagay nga namin paikot dyan sa kulungan. At ayan na nga mga kapamilya, tapos na. At hihintay na nga lang namin yung tamang oras. Charing, tamang oras talaga. I mean yung araw na kukunin na namin yung baboy na aming aalagaan. Kaya hanggang dito na lang. Salamat. Tarag sa kabinuyam daytoy. God bless.